guys! Welcome to our channel. Kami po ay family of 3 under NBPNP Skilled Worker Stream ang aming pathway at si husband po ang aming principal applicant. Ako po ay open work permit at study permit naman ang aming only child. Gusto po namin i-share sa inyo kung paano kami naka-acquire ng letter of acceptance nung kami ay applying ng student visa para kay Kian. June 25, 2023, nagsimula na akong mag-create ng GCKey account para kay husband after namin ma-receive ang kanyang nomination. Ito po ang na-generate na document checklist para kay Kian. May letter of acceptance or LOA at ito po ay required. Medyo na-confuse ako ng bahagya dito sa LOA na ito kasi before po kami makareceive ng nomination, naka-research tayo sa IRCC website regarding sa LOA ng isang dependent minor outside Canada. According po sa IRCC website, no need na ng LOA. Pero may mga nakilala po ako na na-refuse ang application ng kanilang student minor dahil wala silang na-provide na LOA. Meron din naman pong na-approve kahit wala nito at nag-provide lamang sila ng letter of explanation. Naitanong ko din ito noon sa kakilala kong consultant sa Nova Scotia at ang sabi niya ay no need na. Kaya nakaka-confuse din talaga. Pero nag-decide pa din kami na mag-acquire nga nitong LOA para kay Kian. Para kahit papano ay may peace of mind din kami in case nahanapin ito sa immigration sa Pinas o dito sa aming naging port of entry. Hindi naman mahirap makakuha ng letter of acceptance para sa ating mga dependent minor student. Kaya para sa akin, mas maigi na rin na meron po tayo nito para di na mahasal sa immigration. Kung sakali naman po na talagang di na makakuha pa ng LOA sa kung ano pa man pong kadahilanan, better po na alamin nating mabuti itong patungkol sa LOA na mula po sa website ng IRCC para confident pa din po tayo na may maisasagot tayo sa IO in case hanapin nila ito sa atin. Una, inalam namin kung nasaang parte po kami ng aming probinsya at dahil kami po ay may titirahan na, naging madali na lang ang mag-search. Napag-alaman namin na kami ay nasa parteng north ng New Brunswick. From there, na-search namin na may 7 school districts sa NB at na-narrow down namin ito sa isang school district na sakop ang aming municipality. At this point, alam na namin ang school district o Board of Education naman ang tawag sa ibang province. School district po is a special purpose district that operates local public, primary or secondary schools or both sa mga provinces. Sila muna ang kailangan nating makakommunicate via email when it comes to acquiring letter of acceptance, maski nasa Pilipinas pa lang po tayo. Ganun din po sa pre-registration at enrollment ng ating mga anak once makaland na po tayo dito sa Canada. Sila din po kasi ang magre-refer ng school na malapit sa ating titirhan. Ang Anglophone School District North ay nag-ooperate ng 29 or 30 public schools dito sa northern part of New Brunswick. Ito po ang first email namin sa school district. After 3 days, kami po ay nakatanggap ng email sa kanila at narito po ang mga documents na hinihingi nila sa amin. Since nasa stage pa lang po kami na nag-gather ng documents, wala po kaming na-provide na immigration document na nasa listahan nila. Ito po ang nireply namin. At ito po ang sagot nila. Mas maganda po kung mag-reply po tayo kaagad-agad once makareceive po tayo sa kanila ng email. Narito naman po yung mga sinubmit namin, student passport, parents' passports, confirmation of nomination ni husband, at ang kanyang work permit support letter. Since kami po ay may matitirahan na pagdating namin sa Canada, yun po ang binigay namin na address at ang aming estimated date of arrival. Pero kami po ay napaaga ng dating. November 9 po ang first entry date namin dito sa Canada. After 2.5 hours ay na-issue na ang conditional letter of acceptance ni Kian. Mabilis lamang ang naging proseso. June 25, nag-email kami at June 29, na-issue na ang conditional letter para po kay Kian.
Nang ma-receive namin ito, agad din namin itong in-upload sa GC key ng visa application ni Kian. First day ni Kian sa school nito at meron kaming school tour with the vice principal. Kasama ang parents during school tour. Eto naman nung pag-uwi niya nung araw na yon at mukha naman siyang happy. So, ayun, I guess that's about it guys. Kung gusto po rin yung gumawa ako ng video regarding sa kung paano ang proseso ng enrollment ni Kian, please comment it down below. Subscribe na din po kayo sa aming channel and hit that notification button. Pray lang po tayo lagi and always choose to be kind. Bye-bye!